Matagumpay ang isinagawang Bangsamoro Labor Summit at Productivity Olympics 2025 ng Ministry of Labor and Employment. Narito ang report. Sa ilalim ng temang Putting Farm Workers on the Pedestal of Dignity, Our Vision, matagumpay na naidaos ang Bangsamoro Labor Summit at Productivity Olympics 2025 noong October 29. Sa pangunguna ng Minister of Labor and Employment, nagkaroon ng iba't ibang aktibidad at pagkakataon ng ministry, iba pang ahensya sa BARMM, mga employers at kumpanya, at mga manggagawa na palakasin ang ugnayan sa pagitan ng mga manggagawa, pribadong sektor at pamahalaan, tungo sa mas inklusibong ekonomiya at makataong paggawa sa Bangsamoro Region. Binigyang diin ni Mole Minister Muslimin Bapa Musema na ang tripartism o ang pagtutulungan ng mga manggagawa, employer at pamahalaan ay ang mahalaga at maituturing na lakas ng Bangsamoro. Sinabi naman ni BARM Acting Senior Minister Abdullah Kusain na kumatawan kay Chief Minister Abdul Rauf Makakwa, ang mga manggagawang Bangsamoro ang puso at lakas ng pag-unlad ng rehiyon at patuloy silang bibigyang kapangyarihan ng pamahalaan. Bilang tampok na bahagi ng programa, isinagawa ang ceremonial signing ng mga resolution ng Bangsamoro Tripartite Industrial Peace Council. Kabilang dito ang mga patakarang nag-aatas sa mga service providers mula sa labas ng rehiyon na kumuha ng accreditation bago mag-deploy ng workers sa BARM at ang pagpapatibay sa occupational safety at health standards. Formal namang isinumite kay BTA Committee on Labor and Employment Chair ni Member of Parliament Alindato Pagayaw ang BTIPC resolutions kung saan kanyang binigyang diin ang kahalagahan ng collaborative policy making at patuloy na dialogo sa pagitan ng pamahalaan, manggagawa at employers. Pinuri naman ni Dole 12 ang Bangsamoro Government at MOLE sa pagbuo ng Bangsamoro Labor and Employment Code. Nagpaabot naman ng mensahe ang International Labor Organization Philippines kung saan tiniyak ng ILO ang patuloy na suporta nito sa Bangsamoro Government at MOLE tungo sa kinabukasang may disenteng trabaho at patas na oportunidad para sa lahat. Ibinahagi naman ng Lamsan Group of Companies at Cotabato Light and Power Company ang kanilang best practices sa pagpapanatili ng ligtas, makatao at produktibong workplace. Tinalakay naman ng National Wages and Productivity Commission ang mahalagang papel ng productivity at gain sharing sa pagpapalago ng negosyo at pagpapabuti ng kalidad ng trabaho sa rehiyon. Samantala, kinilala naman sa Bangsamoro Productivity Olympics 2025 ang mga MSMEs mula sa iba't ibang lalawigan ng BARM na nagpakita ng kahusayan sa innovation, decent work practices, sustainability at community impact. Ginawaran ng special awards ang dalawang medium enterprises na Elina Vico Hardware Incorporated mula Cotabato City at Ginulungan Doctors Hospital ng Maguindanao. 8 small enterprises ang tumanggap ng Productivity Awards at 15,000 pesos cash prize bawat isa. Almubarak Crispy Boneless Fried Chicken, Basilan, LRT Creations Baking and Catering Services, Basilan, Love Life Bakery, Sulu, Ken's Kitchen Restaurant, Tawi-Tawi, Maxine Fried Chicken, Lanao del Sur, Kitulaan Buy and Sell, SGA, Antonio's Place, Maguindanao, Umping Store, SGA. Itinanghal namang productivity champion ng Weaving and Antique Souvenir Store na Nuraya Antique Shop mula sa Lanao del Sur na tumanggap ng 50,000 pesos cash prize. Nag-anunsyo rin si MTIT Minister at BTWPB Vice Chairperson Farserina Mohamad na ang mga nanalong MSMEs ay bibigyan ng karagdagang kapital sa pamamagitan ng Islamic Microfinance sa susunod na taon, katuwang ang MOLE at MTIT. Jen Garcia, iMinds, Philippines.